Praise God. Siguro mga kapatid, nakita mga kapatid ng mga eskriba na nagdampot na lang yung mga alagad ng pagkain na hindi naghugas. Praise God. Inisip ng mga eskriba, mga kapatid, na marumi ang kanilang mga kamay. Pero po mga kapatid, ang nakita dito ng ating Panginoon ay isang bagay na hindi mabuti sa mga eskriba at mga parisiyo. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanilang mga labi sa Matthew chapter 15 verse 8. Ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ito mga kapatid. Ang tradisyon mga kapatid na ginagawa ng mga tao sa panahon na yun, yung mga parisiyo at mga eskriba, ang pagkaalam nila mga kapatid, yung kanilang ginagawa ay mga Diyos. Ganon din yung pinamulatan natin mga kapatid, mga tradisyon na ipinamulat sa atin ng ating mga magulang. Ang tradisyon na ginagawa nila, ang pagkaalam nila, yun ay mga Diyos. Pero po mga kapatid, ayon sa Biblia, yun pong tradisyon ay hindi po gawa ng mga mananampalataya ayon sa banal na kasulatan. Ang sabi ng Panginoon, ang mga tao noon ay ginagalang ang Diyos sa pagitan lang ng mga labit. Praise the Lord. Hindi talaga nagbuhat sa puso. Kaya pansinin po natin ngayon, mga tao ngayon, sabi nga, nung bayaw ko noon, mayroon daw doon leader sa Bicol, sa mga tinatawag na mga dasalan. Siya'y iginagalang doon mga kapatid. Ay mayroon daw na mga, yung kusina daw ay open, maraming mga manok. Ay may tinatawag siyang, yun daw ay nagdadasal, pag mahulog daw yung mga pinggan, minumura yung mga manok. Nagdadasal. Ayan. Mga hayop kayo na, mga manok kayo. Mga tentasyon talaga kayo. Hindi po ganoon ang sitwasyon ng isang taong mayroong pananampalataya. Ang nakikita ng Panginoon sa mga parisiyo at mga eskriba, hanggang sa labi lang sila mga kapatid, mayroong paggalang sa ating Panginoon, pero yung puso nila hindi nakitaan ng Diyos na mayroon talagang mabuting kalooban. Mayroon talagang pagsamba sa Diyos. Wala pong nakikita doon ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa verse 9, dapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinag-aaral ang mga utos ng mga tao. Ganyan po, yung ginamisgan po natin ay hindi talaga hangok na biblikal yung natutunan natin mga aral. Ngunit nagmula po sa mga turo sa atin ng tao. Ginagisgan po natin yan, mga kapatid. Praise God. Yung mga angkan ko, mga kapatid, grabe talaga yun sa mga pamahiin. Yung mama ko, mga kapatid, grabe sa kapamahiin. Namatay na lang po yun sa grabing pamahiin sa kanyang sarili. Yung pamahiin niya, inaakala niya na yun ay makadiyos, mga kapatid. Pero yun po pala ay hindi kalooban ng ating Panginoon. Ginagisgan na hindi po aral ng banal na kasulatan. Kaya po sabi yung sa verse 9, dapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Yan po yung nakakalungkot at nakakapanghinayang na makikita natin sa mga taong nabubuhay sa tradisyon. Praise God. Ang sabi nga ay igalang. Pero po mga kapatid, ang sabi ng ibang mangangaral, papaano nila malalaman kung hindi natin ituturo at itama, papaano makakalaya ang tao sa tradisyon kung hindi nila marinig ang aral ng Diyos? Totoo po yung mga kapatid, nang hindi tayo nakarinig ng aral ng Diyos, tayo po ay alipin ng tradisyon na pinaniniwalaan po natin na wala naman tayo papakinabangin sa harap ng ating Panginoon. Kaya ang magandang balita, yan po yung naging daan po natin, yun po yung pinakanggi natin na tayo po ay makalaya sa tradisyon na kinagisnan po natin. Palapakan natin mga kapatid ang ating Panginoon. Ngayon po mga yung mga alagad ay kung sa